Maligayang pagbabalik sa Middle East Now. Ako ang inyong host, si Bianca Zanini. Ang mga pandaigdigang ruta ng kalakalan ay lalong nagiging kasangkapan ng pampulitikang presyon, kung saan ang mga estratehikong choke point tulad ng Strait of Hormuz ay nagpapakita kung gaano kahina ang pandaigdigang ekonomiya. Dahil dito, muling nabibigig pansin ang IMEC, isang panukalang trade corridor na mag-uugnay sa India at Europa sa pamamagitan ng Gitnang Silangan, kung saan ang Israel ang posibleng maging daan papuntang Mediterranean. Pero ngayon, na pinalalakas ng Saudi Arabia ang ugnayan nito sa Turkey at Pakistan, gaano nga ba kapani-paniwala o katibay ang vision na yon? At ano na ang magiging papel ng Israel? Ngayon, makakasama natin para pag-usapan pa ito si Frank Malul, chairman ng I24 News. Pero ngayong gabi, hindi siya kasama bilang chairman, kundi bilang ambassador ng Next Bay, isang alyansang nagpo-promote ng pag-unlad ng Haifa Bay, na nagsasabing dapat maging Mediterranean hub ng IMEC ang Israel at Haifa. Maraming salamat sa pagsama sa amin, Salamat, Frank. Bianca. Una, sa madaling salita, ano ang IMEC at bakit lalo itong naging apurahan dahil sa kaguluhan sa Strait of Hormuz? Itinatag at napagkasunduan ng IMEC noong Setyembre 23. Ideya ito ni punong Ministro Modi ng India na gumawa ng koridor sa pagitan ng India, Gitnang Silangan at Europa. IMEC, koridor ng India, Gitnang Silangan at Europa. Nang ito ay naaprubahan, ito ay noong Setyembre 23, eksaktong isang buwan bago ang ikapito ng Oktubre. At ito ay isang pag-asa. Lahat ay nagsasalita tungkol dito bilang isang pag-asa. Paalala ko sa inyo na ang punong ministro ng Israel noong kanyang talumpati sa Rosh Hashanah sa harap ng mga mamamayan ng Israel, ipinapakita niya ang mapa. At sinabi niya, ito ang bagong daan. Ito ang kinabukasan ng Gitnang Silangan. At pagkatapos mangyari ang ikapito ng Oktubre at higit pa, naganap ang digmaan laban sa Iran. At ngayon nakikita natin na ito ay IMEC na nilagdaan ng European Union, ng mga Saudi, ng Pransya, ng Italia, ng Alemanya, ay hindi na isang pag-asa. Isa na itong pangangailangan, isa itong alternatibo. Dahil tulad ng sinabi mo, ang kalakalan ay nagiging sandata. At ang sitwasyon sa kipot ng Hormuz ay isang sakuna. Mahigit isang daang araw na isang ikalima ng langis sa mundo ay naipit. At hindi nakatanggap-tanggap ang sitwasyon para sa mundo. Kaya para pag-usapan ang IMEC na yon, pag-usapan ang alternatibo. At tingnan kung paano. Ang Israel at ang hilagang bahagi nito at particular ang pantalan ng Haifa ay maaring maging pintuan ng bagong pag-asa bilang alternatibo ay isang pangangailangan para sa atin. Ngayon, nabanggit mo ang Saudi Arabia. Ito ay sentro sa IMEC corridor. Pero ngayon ay pumirma ito ng kasunduan kasama ang Turkey at Pakistan, dalawang bansa na madalas na tuwirang kasalungat ng Israel at ng interes ng Israel, pati na rin ng interes ng India. At paano nito maaaring banta o gawing mas komplikado ang papel at potensyal ng IMEC? Una, bilang isang diplomat, palagi kong irerekomenda na huwag mag-overreact. At gusto ko lang ipaalala sa iyo na ang Saudi Arabia ay hindi bahagi ng Abraham Accords. Naririnig ko, nababasa ko na sinasabi nilang nasasaktan daw ng bagong alyansang ito ang Abraham Accords. Pero ang Abraham Accords ay isang balangkas para sa negosyo. Ito ang nagtutulak sa pag-unlad ng negosyo sa rehiyon. Iyan ang ideya sa likod ng kapayapaan kapalit ng kasaganaan. Ang alyansa na tinutukoy mo ay isang alyansang pangsiguridad. At normal lang ito ngayon, ayon sa banta ng Iran sa rehiyon, na ang mga bansang makapangyarihan sa rehiyon ay magre-react at magpapasya kung anong uri ng alyansa ang gusto nila buuin. Sa tingin ko, masyado pang maaga para malaman kung ano ang nasa likod nito or kung ano ang mangyayari. Ang sinasabi ko tungkol sa IMEC, kung ito ay isang competition, maganda yon. Gusto ko ng competition. Una, magigising nito ang mga Israeli. At para maintindihan nila, kailangan nilang ilatag kung ano ang kanilang mga bentahe. At sinasabi mo ngang magigising nito ang mga Israeli. Bakit ang Israel ang ideal na partner para sa proyektong ito? Una sa lahat, kailangan mong ipakita kung ano ang kaya mong ialok. At kapag pinag-uusapan mo ang kompetisyon, kailangan mong makita kung ano ang mga ruta. At napakahirap kapag galing ka ng India na dumaan sa Syria o pumunta sa Lebanon o dumaan sa Iraq dahil sa alam nating kalagayan ng katatagan doon. Maaring mag-alok ng katatagan ang Israel. Maaring mag-alok ng seguridad ang Israel. At maaari pang mag-alok ng mas maraming teknolohiya ang Israel. Sa rehiyon ng Next Bay,
sa 53 lungsod sa hilaga ng Israel, mayroong 27 lungsod na Arabo. At ang kamangha-mangha, ang DNA ng Abraham Accord ay upang ipakita ang mapayapang pagsasama. Dito sa hilaga ng Israel, narito ang laboratorio ng mapayapang pagsasama. At maaari mong ipakita sa rehiyong ito na ito ay umiiral na. At kapag iniaalok mo sa mundo ang ganitong uri ng mapayapang pagsasama, ganitong uri ng katatagan, ganitong uri ng seguridad, at ang teknolohiya ng high-tech, paalala ko sa inyo na ang NVIDIA ay darating upang magtayo ng malaking punong tanggapan sa hilaga ng Israel. Mas kompetitibo kayo kaysa sa ibang bansa na gustong magtayo ng sarili nilang mga ruta. Kaya ang Haifa Bay, ang pantalan ng Haifa, ay ang pintuan papunta sa Trieste, sa Marseille, upang mag-alok sa Europa ng pagkakataon na magkaroon ng mas ligtas na ruta, lalo na ngayon, ayon sa sitwasyon sa kipot ng Hormuz. Kaya ang pinag-uusapan natin dito ay ang mga dahilan kung bakit ang Israel at Haifa ay mayroong maiaalok o kaya nilang ialok. Isa kang embahador para sa Haifa Bay Alliance, itong Next Bay, ang Alliance of the 53. Ikwento mo pa sa amin ang tungkol sa mismong proyekto. Kahana-hana ang proyekto. Layunin nitong bumuo ng isang koridor at isang pananaw. Alam mo, kapag Israeli ka, hamon na agad ang magsalita ng iisang tinig. At ang katotohanang nangyayari na ito sa 53 lungsod na ito talagang kahanga-hanga. At muli, ang mensaheng ipinapadala natin sa mundo ay nasa rehiyong ito. Handa na kami tumanggap, hindi lang ng transportasyon. Kapag pinag-uusapan natin ang IMEC, pinag-uusapan natin ang 3 uri ng koridor. Transportasyon, komunikasyon gamit ang datos, at enerhiya. At ito rin ay napakahalaga. Nung sinabi ko dati, seguridad, katatagan, teknolohiya, kapag pinag-uusapan mo ang enerhiya, kapag pinag-uusapan mo ang datos at komunikasyon, at kapag pinag-uusapan mo ang transportasyon, hindi mahirap mapagtanto na ang pinakamainam na daan ay sa Haifa. Talagang napaka-interesante. Maraming salamat, Frank. Salamat, sa pagpunta Bianca. at pagsama sa amin. Salamat.